Okay, andito tayo ngayon sa loob ng Visual Studio. Itong environment na ito. Okay, so gagawa tayo ngayon ng isang database. So, ang gagamitin nating database ay Microsoft Access. So, doon masisave lahat ng mga data na isisave natin dito sa ating program na to. Okay, so paano bang gumawa ng Access database? At saan natin siya ilalagay? Ilalagay natin siya sa loob ng file ng ating project para ma-access siya itong VB project na to, ma-access yung database na yun. Okay? So pupunta tayo doon sa ating folder. Ito. So kung meron kayong folder, o depende sa pinangalan niyo doon sa inyong folder. So sa akin, ito yung pinaglagyan ko yung VB and database, itong access. Okay? Papasok ako doon. So, pag pumasok ako doon, makikita natin itong mga files na to. Ito yung pinaka-solution ng ating project. And then, may mga iba pa ritong mga folders. Itong mga folders na to, pwedeng wala, hindi nyo makita ito. Pero ito, makikita nyo itong VB and database. Ito yung pinaka-folder kung saan nakasave lahat ng mga files. Okay, so, papasok tayo. Okay? So, makikita nyo rito itong mga ibang mga files, mga objects na yan. Ito yung project natin, Visual Basic Project. And then pupunta tayo dito sa isang folder, ang pangalan niya ay bin. Yan, tapos debug. So ito yung mga natatagong mga files sa ating project. Okay? Okay, dito tayo gagawa ng ating Access database na mapagsisavean ng ating mga file, mga data. Okay? Paano bang gumawa ng database? Pwedeng pupunta ka doon sa may search bar mo. Ta-type mo yung access. Ayan. So, kiklik mo to. Or, right click. Mas maganda gagawin mo ganito. Right click ka. And then new. And then yung Microsoft Access database. Okay? So, para ma-save na natin siya agad-agad dito sa directory na to. Okay? So, by default, ito yung pangalan niya, New Microsoft Access Database. I-rename ko itong access na to, itong database. Ipapangalan ko sa kanya ay sample. Yan. So, yan ang pangalan ng database, sample. Okay, tapos, double click para mag-open yung access database. Anyway, ginamit kong version ng access nito ay 2019 version. Okay, so pagka nabuksan na yung ating access, ito, blanco lang siya. Ito, pwede natin itong i-enable. Wala namang kaso. Wala naman siyang codes na pwedeng i-run. So, hindi naman siya delikado. Okay, pupunta ka din naman dito sa Home tab, hanapin mo yung Create. Okay? And then, magki-create tayo ng table. Okay? Ito yung table na i-click natin. Click natin siya. And then, bubukas itong isang table. Okay? By default, meron siya nakalagay na ID. And then, pwede ka mag-type dito ng fields. Okay? Ano ba yung mga fields? Ibig sabihin yun yung mga columns nung iyong table. Okay, dito sa may left side naman, ito yung pinaka navigation panel mo. So, sa part na to, dito nakalagay lahat ng mga tables na ginawa mo o gumawa ka halimbawa ng mga forms, ganyan. Pero in this case, table lang yung gagamitin natin. Okay, nakalagay sa kanya ay table 1. Okay? So, pwede natin siyang i-right click. Ayan. Para makapag-design tayo or mag-a-add tayo ng mga columns or mga fields, right click natin dito or pwede rin dito. Right click and design view. Okay? Design view. Dalawang klase kasi merong design view, meron din datasheet view. So, by default, naka-datasheet view siya. Okay? So, i-design view natin. Tapos, save as siya. Ano bang ipapangalan natin sa kanya? Ito yung pinakapangalan ng table natin. Papangalan ko sa kanya ay person. Okay? Ayan. So, magiging ganito siya.
Ito yung may tatlong columns, may field name, may data type, description. Sabi niya optional. So, pwede kang hindi na maglagay dito or kung gusto mo maglagay. Okay? Itong description na to, dito mo ilalagay yung description kung ano ba yung sinasabi mo doon sa particular na field. So, by default, mayroon nakalagay sa kanya ID. Okay? Itong ID, ito yung pinaka unique na field. So, hindi siya magkakaroon ng mga kaparehas na data sa loob ng field na yon. Okay? So, kaya tinawag siyang ID. Very unique yung mga data na mailalagay dito. Okay? Ito naman yung data type niya. Anong klaseng data ang itong field na to? ID. So, nakalagay sa kanya auto number. Ibig sabihin, auto number, nag-auto increment siya. Okay? So, kapag nag-add ka ng isang data doon sa row na yon, halimbawa number 1, so pag another data i-input mo, automatically mag-a-add siya ng 1, so magiging 2, and so on and so forth. Okay, so itong description pwede mong ilagay sa kanya, maglagay ng description. For example, gusto mong maglagay ng description na this is a unique value. Okay? So, pwede rin hindi ka na maglagay ng ganyan o pwede ka rin maglagay. Depende kung gusto mo. Nakakatulong itong description to para malaman mo or for example, marami ka ng fields na nilagay dito tapos masyado nang hindi mo na matandaan yung ibang pangalan. So, yung description ay makakatulong sa'yo para ipaalala sa'yo kung ano ba yung use ng field na yon. Okay? Pero in this tutorial ay hindi ko nalalagyan ng field dahil tatlong fields na naman yung ilalagay ko dito. Okay? So ngayon naman magdadagdag tayo ng panibagong field. Okay, L name or last name. Okay. So kapag ka dagdag ka ng field name, so automatically dapat ka maglagay ka ng klaseng data type. I-declare mo kung anong klaseng data type siya. Okay, pag kinilik mo itong combo box na ito, itong arrow, so may mga pagpipilian ka rito ng mga data types. So okay, mayroong short, may long, may number, may large number, yan, date time, kung anong klaseng kung date ba yung nakalagay, kung date ba yung field na yon. So basically date siya tsaka time, oras, date tsaka oras na mga values na ilalagay dito sa field na yon. Okay, currency, pwedeng mga money, ayan, auto number, ito yung katulad nitong isa. So auto number dapat hindi siya pwedeng madoble. Dapat kung may isang auto number ka, siya lang ang pwede mong gamitin doon para hindi magkakaroon ng error in the future. Okay? Mas maganda iisa lang yung auto number na gagamitin mo. And then yes, no, ito yung pinaka boolean or sa ibang terminology ay ito yung true or false, 1 or 0. Okay, sa access, yes or no yung ginagamit niya. Ito naman, only object, ito naman yung field na kung saan pwede ka mag-save ng mga binary objects. Like for example, mga pictures, mga video. Okay, yan yung gagamitin mong data type. Hyperlink, ayan, hyperlink. Okay, attachment, kung gusto mong maglagay ng attachment or mga files, for example, gusto mong mag-save sa kanya ng PDF file, ayan. Or pwede mo siyang pwede ka mag-save ng Word document, ayan. Okay? So ang kaibahan naman yan sa OLE tsaka attachment. Itong attachment kasi pagka kinilik mo 'yon, magbubukas na kaagad siya. Yung for example PDF, bubukas na agad yung PDF file. Unlike itong OLE object, yung binary code ang nasi-save sa kanya, hindi yung file. Okay? And then calculated. So nagpo-perform siya ng mga calculations, okay? Ito naman lookup wizard. Ito naman yung mga save data, mga naka-save data. For example, listahan siya, list. Pwede mo siyang ilagay dito.
Okay? So, dito sa ating gagamiting field, itong L name, pwede natin siyang gamiting short text. So, para maintindihan mo kung ano bang klaseng data type ang gusto mong gawin, makikita mo rito sa ilalim, okay, yung mga properties ng data type na yun. For example, ito, short text, nakalagay ito, field size 255. So, pwede na siya natin gamitin dito sa last name dahil pag last name, sa isang last name, di naman naabot ng 255 characters. Okay? So, pagka nilong text mo siya, hindi na siya nakalagay dahil automatically, maraming text ang pwede mong ilagay sa kanya. Okay? So, depende kung anong klaseng data type ang i-select mo, nagbabago rin yung mga field properties or nung pinaka data type natin. Okay, nakalagay dito, yan, may format, may input mask. Okay? Yan, nag-iiba siya. So, kapag numbers naman, yan, field size, long integer, yan. Pag date naman, okay, ayan. So, hindi ko na-explain yung, yung field properties. Okay, ayan. And then, sa next one naman ay fname or first name. Short text din. And then, mname. Tapos, short text din. Ayan. Okay, so okay na yan. I-save natin siya. Right click, save. Pagka kinulos mo, ganyan. Pag double click, ito yung pinaka list view. Okay? Data sheet view pala. Yan, data sheet view. So, pwede ka mag-enter ng mga data rito. Try natin, maglagay tayo ng data. For example, cruise 1. So, mapapansin nyo, automatically mayroong ID rito. Nag-increment siya ng by 1. So, siya yung first row, kaya naging number 1 siya. So, i-control Z ko para maging blanco lang yung ating gagamiting database. Okay. So, okay na siya. Dito mapupunta lahat ng ating mga data once na nag-save tayo sa ating project na BB. Okay. So, ililive ko lang siya na open. Hindi ko na siya i-close para mamaya pagka nag-save tayo, makikita natin na automatically mag-a-add siya rito. Okay. So, punta tayo dun sa ating Visual Studio. Okay. Ito yung pinaka-form natin. Okay, so ito yung tutorial naman nung ang ginamit kong database ay yung Access. So, yung isang video tutorial ko ay ang ginamit ko dong database ay yung SQL Server. So, in this tutorial, mapakita ko rito yung mga codes nung ginamit ko sa Access na database. Okay, so para makapag-simula na tayo, mag-a-add tayo ng isang module. Okay? So, basically, meron ako ditong naka-ready na module. Ito, yung VB Access. Ayan. So, i-close ko muna siya. Ayan. So, kung wala pa kayong nasimulan, paano bang maglagdag ng module dito sa ating Solution Explorer? So, mag-right click ka lang. Then, add. Okay? Pwede kang mag-shortcut dito, module. Ayan. Kung form naman, ito, form. Ayan. Pero kung gusto mong makita yung ibang mga objects, so, itong new item. By the way, itong existing item, kung meron kang gustong copyhin sa ibang project mo, pwede mong gawin yun dito. Pag kinilig mo siya, pwede mong i-grab yung file na yon. Okay, so in this case, mag-new item tayo. At bubukas itong dialog box na may mga lamang mga options or mga objects na pwede mong piliin. Okay, so maraming mga objects ito na kung gusto mong i-add. Pero in this tutorial, ang ilalagay natin ay module. Okay, so nasa pinakaunahan siya, module. Ayan.
So kung meron kang gustong hanapin na hindi mo, halimbawa hindi mo makita, pwede mong i-type dito sa search. Ayan. Okay, so kung module, kung hindi mo siya halimbawa makita, module, ayan. Ayan. So maraming klase ng module. Ayan. So ang kakailanganin natin ay itong module na ito. Okay, then add, or pwede ko munang lagay ng name. Type mo yung name dito. Ayan. Server, for example. Ayan. Pero meron na kasi ako nagawa kanina, di ba? Itong access server. So hindi ko na siya i-add. Kakancel ko na lang siya dahil meron ako dito. Okay? Kung wala ka pa, i-add, click mo yung add. Okay. So kapag meron ka na ritong module na file, double click mo siya. Okay? So meron ako dito naka-reading mga codes. I-post mo na lang, tapos i-copy mo na lang yung lahat ng mga codes na to. Okay. Explain ko lang muna kung ano ba itong mga nakalagay sa codes na ito. By the way, kapag meron kang, yung first time mong i-open yung module, ito yung unang-una mong makikita. Okay? So, ganito lang siya. Module, tapos yung pangalan ng module mo. Okay? Lahat ng mga codes mo ay dapat i-encode mo dito sa loob ng, sa pagitan nitong module, yan. Ito yung opening, tapos ito yung pinaka-ending ng module, yan. Okay? So, i-close ko na ito. Di-delete ko na lang siya. Yan. So, ito yung codes na idadagdag mo dun sa loob ng module file mo. Okay? Meron dito sa makikita mo sa pinakaibabaw. Ito yung tinatawag na namespace. Okay? Yung imports system.data.olydb. Okay? Para saan ba itong namespace nito? Okay. So, sa object-oriented programming kasi, maraming klase ng mga references or set of codes na nasa loob ng Visual Studio. So, sa sobrang dami nun, kung kukunin mo lahat, magiging magulo at saka magiging mabigat pa yung file mo. So, sa OOP or object-oriented programming ay ginagawa niyang mas readable, mas organized, mas magaang yung pagpo-program mo. So kaya merong namespace para kung ano lang yung kailangan mong set of codes, yun lang yung tatawagin mo. Okay? So kung meron ka pang idadagdag, pwede ka mag-imports pa ng ibang mga mga codes. Like for example, ito Microsoft, ayan. Okay, ayan. Ano pa yung gusto mong idagdag? Visual Basic, for example. Okay. Pero in this tutorial, di natin kailangan yan. Ang pinakakailangan lang natin ay itong system.data.olydb. Okay. Ano ba itong class na ito? So, tinatawag siyang class dahil marami siyang itong mga dots na yan, marami siyang ibig sabihin. So, ito yung lang yung pinakakailangan natin itong olydb. Ito yung responsible kung paano ka makakakonect sa database na yung Access, yung Microsoft Access, itong olydb. Okay, pakita ko sa inyo yung pag sinabing data, marami kang pwedeng pagpilian dito. Ayan. Ayan. Makikita mo yung intelligence niya, nagbibigay siya ng mga suggestions kung ano ba yung gusto mong ilagay sa kanya. Okay? Pwedeng SQL yan, SQL client, yan. Ito yung ginagamit sa SQL database. Pero pagka sa sa Access, olydb lang. Okay? Ayan. So nakuha na natin yung kailangan natin itong olydb. Okay. Sa pinakaibabaw ng module mo, sa loob ng module mo, to module 1. Okay? Kung mapapansin nyo, bakit magkaiba yung access server. Kasi sinave ko siya unang-una, module 1, binago ko lang dito. Okay, pero namang kasa yon. Okay? Ito sa pinakaibabaw niya,
ilalagay mo yung itong mga public na variables. Okay? Meron ditong OLEDB str, okay? CMD con, CMD, DA1, DT, okay? Itong mga variables na ito ay naka-public para ibig sabihin accessible siya sa lahat ng instances. Okay? For example, itong form 1, pwede mo siyang tawagin kasi naka-public siya. Kung naka-private to, pag tinawag mo ng form 1, hindi siya makikita. Okay? So, kailangan mo siyang i-public. Okay? Ayan. At ito yun naman yung mga data types niya. May string. Ito, OLEDB string. As string. Okay? Equals to. Okay. Ito yung pinaka-importante. Yan. Provider natin, Microsoft ace.oledb.12.0. Okay? Ito yung dahilan kung bakit makakakonect tayo dun sa Access Database. Yan. Data source natin, data directory. Ito yung folder kanina. Yan. Ito yung directory natin. And then, yung sample.accdb. Okay? Kopyahin mo lang to. Ito yung pangalan ng database natin kanina, di ba? Yan. Tapos, .accdb. Ito yung extension file. Ito. Kung i-right click ko siya, properties, ayan o, .accdb. Yung extension file niya. Okay? So, ito yung pinaka-connection string natin. Next one is tong cmdcon or command connection. As new, kumbaga kaya merong new kasi nag-declare ka ng new instance ng itong variable na to. Ang tawag sa kanya, itong isa ay OLEDB connection. So, nag-instantiate ka ng connection ng OLEDB. Okay, ito command CMD, OLEDB command, CMD, short for command. DA, data adapter. Okay, DT, data table. Okay. Ito naman is ang statement. Okay, public sub. Yan, naka-public din siya para accessible siya sa lahat ng documents. Okay? So, ito yung ConnectDB. Itong statement na ito, ito yung dahilan kung paano kang makaka-connect doon sa ating database. So, lahat ng mga variables na ito ay interconnected sa bawat isa. Okay? Para makabuo ka ng connection between sa iyong application at doon sa database. Okay? So, makikita mo rito, tinawag mo na yung variable, ito. Yan. cmdcon is equals to new OLEDB connection. Okay? New instance siya ng connection para lagi siyang bago. Okay? Once tinawag mo siya, bagong instance siya. Okay? And then, command, OLEDB command, and then, kukombine mo yung dalawa, cmdcon connection, connection string, ayan, OLEDB str. So, pinasok mo yung itong connection string dito sa ating connection string na ito. And then, itong command .connection is equals to cmdcon. So, pinasok mo itong connection string, ipinasok mo naman dun sa command. Okay? So, pumasok siya dyan. Okay, ito naman, if cmdcon.state is not equal to connection state.open, then cmdcon.open. Okay, ibig sabihin, gumawa siya ng conditional statement na sinasabi niya na tinitignan niya kung yung connection state mo ba doon, itong program mo doon sa Access Database ay naka-open ba. So, kung hindi raw naka-open, i-open mo siya para connected ka doon sa database. Kaya kung titignan natin itong folder na to, okay? Makikita nyo, di ba? Merong ganito. Yan. Ito rin yan. So, ibig sabihin, binuksan mo siya. Okay? Lalo na mamaya, kapag
kahit ngayon kasi nakabukas yung access natin, di ba? Ayan, nakabukas. Okay? Pero kapag nakasara, kinulose mo yan, tapos naka-connect yung application mo doon sa database na to, magkakaroon ng ganyan. Okay? Ibig sabihin nakabukas siya. Okay, balik tayo dito sa ating Visual Studio. So, ito yung sa may connection natin. Paano tayo mag-establish ng connection dun sa database. Okay? Ito namang isa, public sub activate adapter. Ito yan, connected siya dito sa ating variable nito, itong DA at data table. Now, once na nakakonect ko dyan, para kang gumagawa ng isang virtual na table. Doon mo ilalagay lahat ng data. For example, nakakonect ka sa database natin, yung access kanina. Halimbawa, na-retrieve na niya yung data doon sa table na to. Yan. Nakuha mo yung lahat ng data dito sa may person table. At ilalagay siya dito sa ating program. Kailangan niya mailagay sa isang parang virtual na table. Okay, para doon mo siya pwedeng i-manipulate o pwede mo siyang doon ma-view one by one doon sa ating codes na gagawin. Okay? So, makikita nyo dito, ito yung ating declarations. Ayan, mayroon dim. So, ito ay isang variable. New instance ng OLEDB data adapter. Ayan. Kinonect mo siya. Ano bang, nag-select ka ng command? Ano bang command? So, cmd command. Ito. Ayan. OLEDB command. And then, yung data table. Ayan, no? Data table, ipapasok. Dineclare mo siya as bagong data table. Para dito mo ilalagay yung actually yung lahat ng data. And then, itong data adapter, yan, data adapter. And if i-fill out siya, yung data table, gamit itong data adapter natin. Okay? So, mamaya makikita nyo mamaya yung kung paano siyang nag-work sa ating program. Okay? Basically, itong module na ito yung importante rin ito sa buong program dahil ito yung dahilan kung paano ka nakaka-connect sa database mo. Okay, doon naman sa loob ng form, ito naman dito mo naman ilalagay lahat ng codes kung paano mo ka makakapag-interact o kung paano mo gustong i-modify yung database na yan. Okay, that's it for the module. Okay, andito tayo ngayon sa ating form, itong form 1, para makakonect tayo doon sa database. Okay, so makikita nyo, meron ako ditong isang data grid. Yan, may last name, first name, middle name. So, ito yung data na manggagaling dito sa ating database. Yan. Last name, first name, middle name. Okay? And then, meron akong text boxes, last name, first name. Dito tayo mag-input ng ating data na ipapasok natin doon sa database. Okay? Meron ditong add, edit, save. Okay? Paano bang magkakaroon ng ganitong mga buttons or mga text boxes? Pupunta ka sa toolbox. Okay? Ayan. Pwede ito sa may Metro Framework. Ito Metro Framework, ito yung mga ginamit ko dito sa ating form. Ito yung Metro Grid. Ito yan. Tapos itong mga text box, Metro text box. Okay? Ito namang link. Ito naman yan siya sa Metro link. Ayan. Okay? So, try natin yung lagay. Link. Ayan. So, pwede mo siyang baguhin dito. Ayan. Metro link 1. Pwede mong baguhin yung pangalan niya. Okay, saan na ba yan? Alphabetical order yan. Metro link 1. So, pwede mong baguhin yung pangalan ng link na to. Okay? Delete ko siya. So, ito siya. Ito meron lang siya nakalagay na icon dito, pero kahit wala na yan. Okay?
So ngayon, papakita ko naman sa inyo yung codes behind dito sa form na to. Okay, una kong gagawin ay start the program. Okay, ayan. So bubukas itong ating form. Okay. Kung mapapansin nyo, wala pa siyang data na nilalabas dahil blanco pa yung ating database. Okay? So basically kapag nag-run siya at meron itong laman, pwede siya lalabas yung laman ng ating data rito. Okay? Close ko muna siya. Ito yung form, double click yung form. Okay. So, makikita nyo itong block na to. Meron nakalagay sa kanya sa loob na load list. Okay? Ito yung pinaka-event niya, form.load. Dito nakalagay yan sa ating mga events. Sa Tagalog, pangyayari. Maraming klase ng pangyayari. So, sa kanyang instance, yung event niya ay load. So, ibig sabihin ng load, kapag load yung form 1, so, may isa siyang event. So, sa event na yun, mayroong nakalagay na isang command or tumatawag siya ng isang block of codes. Okay? Load list. So, pag in-highlight ko siya, nakikita siyang ganyan. Okay? Ibig sabihin, ito siya. Kung gusto mo naman, halimbawa, hindi masyadong marami ng codes dito at gusto mong mapuntahan yung code na yun, right-click mo siya and then go to definition. So, pag kinilik mo siya, automatically dadalhin kaya doon kung saan siya naka-save or saan naka-type yung mga codes na yon. So, kung nasa ibang mga document siya, for example, nasa module, automatically tatalon ka doon, papunta doon sa code na yan. Okay? So, ito yung pinaka-private sub, ito yung block of codes niya, yung tinawag na yon. So, ito yung code kung saan maglo-load lahat ng mga data galing doon sa ating database. Okay, so i-copy mo na lang to, i-post mo tapos i-copy mo. Okay? So explain ko siya. To, 'di ba ito yung ConnectDB, yung kaninang ginawa ko doon sa may module na gusto mo mag-establish ng connection. So i-right click ko siya, go to definition. So ito na siya. Okay? Balik tayo doon sa may form 1. Okay. So, para mas maging mas konti yung code kasi the less code, the better. Para hindi masyado siyang overcrowded ng codes dito sa ating block na to. Okay? Kaya ginawa ko kanina dito sa may ito naka-public sub siya na every time na gusto mong tawagin tong code na to, pwede. Okay? So, pwede mo namang actually pwede mo siyang i-copy. Copy mo siya. Ano ba yun? Copy. Saka i-paste mo siya rito. Yan. Pwede naman ganyan eh. Burahin mo na lang to. Yan. Pwede naman yun. Kaya lang masyado siyang marami. Kaya kung marami kang idadagdag pang mga codes dito, sobrang dami na niya. Kaya ginawa ko kanina na para mas lesser code, ganoon na lang. ConnectDB, tawagin mo na lang siya kung kailan mo siya kailangan. Okay? So, ayan. Ito yung first code natin. Yan, itong ConnectDB. And then, yung CMD, yung kanina, CMD, di ba? Yung ginawa natin na command siya, command text. So, maraming mga, kasi object-oriented programming nga siya. Okay, so, command text. Ito ngayon yung paraan kung paano mo gustong i-manipulate yung database. Command text. Kumbaga, nag-i-input ka rito ng pinaka-text mo. Okay? Ito yung SQL statement para masabi mo dun sa compiler kung ano gusto mong gawin. Okay? So, nakalagay ito, select all from person. Okay? Kasi di ba nakapag-establish tayo ng connection doon sa access natin. So, ibig sabihin, itong access na to, sabi niya, sineselect lahat ng data dito sa person table. Okay? Kaya select all, ibig sabihin nito, itong asterisk all.
all fields, all columns from the person table. Tapos i-order niya, kumbaga i-sort out niya by last name. Okay? So, yung ano niya, order niya ay automatically naka-ascending order siya. Sabihin, kunyari, itong last name, pag nag-load up siya, ano siya, alphabetically arranged, A to Z. So, kahit huwag ka na maglagay ng ask, ibig sabihin ng ask, yung ganyan, ascending order. So, kapag ka-blanco lang siyang ganyan, automatically ascending siya. Pero kung gusto mo naman descending order, desk, yan. Descending order. So, to Z to A. From Z to A. Okay? So, mas maganda naka-alphabetical arrange siya from A to Z. Okay? Ito naman yung, di ba, na-select mo na siya. Ngayon naman, punta natin yung kanina, di ba? Ibig sabihin, gumagawa ka ng isang parang virtual table na from there, mamamanipulate mo yung data. Okay? Yan, digilist, yan, kiniklear yung, itong digilist, ito yan, yan, digilist. Yun yung pangalan ng data grid. Okay? Okay. Yung rows daw, kiniklear niya, kumbaga binubura. Para kung may laman siya, buburahin niya muna para pag nag-load yung data, kung ano yung data na pinalabas dito sa select statement, yun lang ilalabas. Okay? Ito naman, if, yan, pt-rows.count, sabi niya kung yung according dun sa select statement mo, kung mayroon bang rows, kumbaga mayroon bang data, kung greater than 0, ibig sabihin may laman siya, papasok siya ngayon dito. Okay? So, mayroon namang for each loop. Kumbaga, isa-isa niyang kukunin lahat ng data doon sa pinasok nating data dito sa ating data table. Okay? For each R, as data row daw siya, itong R, data row siya, in dt.rows. Sa bawat data row, doon sa data table na pinasok natin dito sa select statement. Ayan. Okay, itong n, itong variable dito na n, as integer siya 0. Ito yung numbering. Kasi ang for each statement kasi, di ba, ano yan, paulit-ulit yan hanggat hindi natatapos hanggat hindi nagiging true yung condition. Okay? Kasi, di ba, nag-select tayo dito eh. Hanggat hindi nauubos lahat ng data according dito sa ating statement, hindi siya titigil. Okay? So, paikot-ikot lang siyang ganyan. So, ngayon, itong n plus equals 1, ang ibig niya sabihin lang naman, ano eh, para siyang ganito, n equals to, n is equals to n plus 1. Yan. Parang ganun, itong ganyan, parang ganito din ibig niya sabihin. So, sa unang ikot niya, meron na siyang, di ba, 0 yung default value niya. So, 0 siya. Okay? 0 siya. Ngayon, nag-add siya ng 1. So, basically, magiging 1 siya sa unang ikot niyang ganyan, 1. So, babalik na naman siyang ganun. Plus 1 na naman, edi magiging 2 siya. Tapos, plus 1, magiging 3. So and so forth siya. Hanggat sa umiikot siyang ganyan, so nag-a-add lang siya. Kaya nakakabuo ka ng numbering sa gilid nung dito, sa gilid niyan. Magkakaroon ka ng number diyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, buray ko na lang to. So, basically yung ginagawa niya. And then, ito, nag-declare ka ng variable. So, ID. Yan. Ito yung mga, di ba, naglagay ka ng virtual table. Pinasok mo lahat itong mga fields na ito galing dito sa access natin. Yan. Di ba, ito yung mga, di ba, yung mga fields natin, ID, LName, FName, MName. So, yan yun sila. ID, LName, FName, MName. Okay? So, gumawa ka naman dito ng isang array na string. Kaya meron siyang ganyan. Variable siya. Ito kasi single character, single data lang yung pwede mo ipasok. Yung MName lang. Okay? Ito namang, ito,
variable, string siya na array. Kaya meron siyang open and close parenthesis. Sabihin niya array siya. Kumbaga meron siyang set of data. Ito, di ba? String equals to curly braces, open and close. And then, so, ito yung mga data. Yan. Okay? Na ipapasok natin doon sa data grid. Kaya siya naka-array. Kumbaga, isang bulto ng mga data. Ito yan sila. Yan. Pinasok mo dito sa array. Ngayon naman, ipapasok mo naman siya dito sa ating data grid. digilist.rows.add. Nag-add ka ng row doon sa ating data grid list mo. Okay? Itong mga variables. Itong mga data na galing dito. Okay? So, umiikot-ikot siya. Pag natapos na, lalabas na siya. Okay? Yan. So, kung wala pa siyang laman, like for example ito, wala pa siyang laman, di ba? If dt.rows.count is greater than 0, kung false siya, hindi na siya papasok dito. Tatalo na siya kagad dito. Lalabas na siya dito sa ating subroutine. Okay? Ibig sabihin ng subroutine. Okay. Ngayon naman, mapapansin niyo naman itong try. Ano ba itong ibig sabihin ng try, catch, and try? Okay. Ito yung error handling mo. Kumbaga, isa sa paraan na once na nagkaroon ka ng error dito sa codes mo na to, hindi siya basta-bastang, halimbawa nag-run yung program mo, nag-error, hindi siya basta-bastang mamamatay. Okay? Sasabihin ngayon ng compiler, nitong Visual Studio sa'yo, kung ano yung naging problema. Okay? Ibig sabihin, itong block na to, itong mula dito hanggang dito, wait. Yan. Mula dito hanggang dito sa baba, tinetest niya itong lahat ng code na to. Tinetest niya yung try na yan. Hanggat wala siya nakikitang error. Kung meron siya makitang error, ika-catch niya yun, sasaluhin niya. Okay? So, catch X as exception. Yan. Okay? Para hindi mag-close agad yung program, ika-catch niya. Tapos, meron ako dito message box. Na pag may error, lalabas yung message box. Tapos, x.message. So, ano yung message niya? Ibig sabihin, ano yung error na nasalo niya? Okay? Kaya meron siyang ganyan. Kaya magandang practice na meron ka laging ganitong try catch error handling na technique. Okay? And try. Ito naman. Tapos na yung pagka-try mo. Okay. So, basically, okay na. Ito yung pinaka-paglo-load. Sabi ko nga dyan, load ng list. Niloload mo yung data na galing doon sa database. Kaya lang, wala siyang criteria, di ba? Kumbaga, lahat ng data na meron doon sa person. Okay? Punta naman tayo dito sa unang button, itong link, add. Okay, by the way pala, meron pala dito isang button, search. Yan, may explain ko na lang sa inyo. Iba yung itsura niya kasi. Nanggaling siya doon sa may isang toolbox natin. Okay. Pero punta naman dito tayo sa add. Okay, double click. Yan. Ito yun siya. Napakikli lang niya. Okay, add is equals to 1. Edit add equals to 1. Kung mapapansin nyo rin, itong isa, edit button, edit add is equals to 2. Okay? Itong variable ito ay isang puntahan natin siya. Yan, nasa pinakataas siya, pero hindi lalagpas dito sa may public class. Naka-global lang siya, yung variable, edit add as integer equals to 1. So, meron siyang default value na 1. Okay, para saan ba siya? Okay? So, meaning, kapag kinilik natin yung add button, yung variable na yun ay papalitan niya ng value. So, 1. Gagawin niyang 1. So, kapag yung isa, itong edit na button, magiging 2. Okay, para magkaroon ng distinction kung sino yung kinilik mong button. Okay. Yun lang yung trabaho ng dalawang button na yun. Papalitan lang yung laman ng variable. Okay.
Ngayon pupunta tayo doon sa isang button, itong save. So, ito yung dahilan para malaman kung ano yung gusto niyang gawin. It is either gusto niya mag-add or mag-edit. So, pag nag-save siya, malalaman niya muna kung ano yung gusto niyang gawin, add or edit. Okay, so double click din save, and then, ayan. Makikita nyo rito ngayon na tinest niya ngayon yung edit add na variable. Okay, if edit add is equals to 1, then save new. Kapag ka naka 2, save edit. Save edited. Okay? So, yun lang siya, kasimple. Nung kinilik mo yung add button, naging 1 yung variable, kaya ang tatawagin niyang code ay yung itong save new. Kapag edit naman, itong code naman ang tatawagin niya. Okay? Ayan, nag-highlight siya, di ba? Ito yon. Ito namang isa save new. Ayan, ito save new. Nag-highlight siya. Okay? So, punta tayo dito sa may save. Sa add. Yung kumaga nag-add ka ng new data. Okay? Saan na ba yan? Ayan, save new. So, ito yung pinaka-code natin. I-copy nyo na lang ulit. Okay? Una, connect DB. Nag-reset ka ng connection. And then, ito naman. Command text. So, ano ba yung command text natin? Ibig sabihin, mag-i-insert ka rito ng SQL statement mo. Diba? Para malaman ng program kung ano yung gusto mong gawin. Ayan. Gagawin nga natin, magsisave tayo ng bagong data. Kaya ang keyword ay insert into. Diba? Kanina select. Ngayon naman insert into. Sabihin, mag-insert ka ng data doon sa ating database. Doon sa ating person na table. Okay? Ito yung complete na syntax ng ating SQL statement. Copy nyo na lang. Okay? So, meron akong ginawang tutorial, more on SQL naman siya. So, ihanapin nyo na lang yung video tutorial ko noon para mas ma-explain sa inyo or matagdagan pa yung knowledge about sa SQL statements. Okay. Yan. Ngayon naman sunod sa kanya ay itong additional codes. Yan. CMD, parameter, add with value. Ngayon, nag-set ka dito diba ng sa SQL statement mo ng declaration kung paano ipapasok yung data doon sa table na ito. Okay. Para maipasok mo siya, ito. Ito yung text box natin. Yan. Yan diba? Lname, Fname, Mname. Ito yung mga corresponding na text boxes. Yan. Kung kiklik ko to, yan. TBL name, Fname, Mname. Okay? So, ayan sila. Pinapasok mo yun yung laman ng text box doon sa command ng program natin. Okay? Pumasok siya, papasok dito sa command. And then, finally, ito yung CMD, ito yung isa sa keyword ng ating ng ado.net, itong execute non-query. Okay? Di ba meron CMD, command text, may parameters, and then ito naman yung execute non-query. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig lang niya sabihin, nag-add ka lang ng data. Okay? Actually, hindi mo namang, kahit ganito lang siya, cmd.execute non-query. Teka lang. Execute non-query. Ayan. Okay? Kahit wala to, kahit ito lang, magsisave na yan siya. Okay? Kahit yan lang. Pero ginawa ko kasi, mayroon siyang conditional statement. Ayan. If CMD execute non-query is greater than -1, message box. Ayan. Save successfully. Kaya kapag ka nag-save ka, merong message box na lumalabas, sinasabi niyan, save successfully. Okay? Ayan. Yun yung dahilan ko bakit meron akong conditional statement dito. Ayan. Ibig sabihin naman bakit -1, kapag kasi sa SQL server kasi, o sa SQL kasi,
Kapag nag-execute ka ng insert into, nagre-return siya ng number. So, basically, ang nagiging nire-return niya ay -1. Okay? So, walang rows. Unlike sa select kasi, halimbawa, mayroong 10 data, i-return yung value is 10. Okay? Kapag sa insert naman, at saka sa update, -1 yung nire-return yung value. Kaya, tinetest niya ngayon itong CMD execute ng query na kapag -1, ibig sabihin, greater than -1, ibig sabihin, nag-insert siya or nag-update siya ng data doon sa database. Okay? So, ngayon, yan ang lumalabas, message box. And then, pagkatapos na lumabas yung message box, lalabas naman susunod naman itong load list. Ayan, para tinatawag niya yung code na ito, di ba? Ayan, load list. Tinatawag lang na yan na parang nire-refresh niya yung data grid, yung pinaka-grid natin. Ito. Di ba pa nag-save ka, i-refresh niya ito para kung mayroong nadagdag dun sa database, lalabas siya. Okay? Balik tayo doon sa save. Save new. Ayan. Okay. So, natapos na tayo dito sa ating save new. Makita nyo rin na nasa loob siya ng try catch na sa ating try catch. Okay. Ngayon naman, sa pag-i-edit naman, ito naman yung code sa edit. Yan. Yan, ito. So, ito, connect DB din, tapos sunod naman sa kanya. Halos, actually, pare-pares na siya, kaya madali lang siyang masundan. Okay? Yan. Ang kaiba naman sa SQL select natin, SQL statement, ito, update. Kanina, insert into, di ba? Ito, pag gusto mo mag-edit, update ang gagamitin mong keyword. Update person, i-update mo rin yung table. Ngayon naman, isi-set mo. Ibig sabihin, isi-set mo kung aling column or field yung gusto mong baguhin. In this case, ito yung mga codes, ito yung mga fields na gusto natin baguhin. Itong last name, first name, middle name. Okay? So, pwede natin, halimbawa, gusto natin, last name lang gusto natin baguhin. Pwede yun. Kaya lang, hinihingi nung form natin na ito, itong program, na ba't nawala yung dito? Yan. Hinihingi ng ating program na dapat kung ano yung nilagay natin ditong data, yun yung lalabas doon sa ating yun yung mababago sa ating select statement. Okay? So, yan. Update person, set L name, first name. Yan. Mapapansin nyo, mayroon ditong @ sign. Ito. Yan, di ba? Ito yung pinaka-field natin sa database. Ito naman yung mga, kumbaga, ito yung mga variable natin na corresponding dito. Kung ano yung nakalagay na pangalan dito, yun din yung lalabas dito kung ano yung nakalagay dito, yun din dapat nating ilagay dito. Hindi sila pwedeng magkakaiba-iba. Okay? Otherwise, magkakaroon ka ng error sa yung code. For example, gusto mong baguhin to, gawin mo lang L. Yan. Dapat L lang yun nandito. Yan. Okay? So, para mas madali ko siyang mabasa, parehas na lang yung pangalan nila. Pero kung gusto mong mas paikliin, depende sa'yo, pwede mong gawin yun. Okay? Ngayon naman, sunod naman sa kanya, dito sa tatlong fields na to, meron ditong criteria. Okay? Itong where clause, ID is equals to, yan, is equals to digilist current row cells that item equals to 0 value that to string. Okay? Ano bang ibig niya sabihin? Okay, sabi dito, yung gusto nating baguhin na data,
sino ba yung gusto nating baguhin data. Kaya naglagay tayo ng criteria dito na tinatawag na itong ID. Ito yun, di ba? Kasi nga, di ba, ang ID ay unique. So, kung ano yung number or ano yung number na nakalagay dito or data na nakalagay dito sa ID, definitely, yun lang yung pwede nating, yun lang yung mababago, hindi madadama yung ibang mga rows o yung mga ibang mga data. Okay? For example, 1. Yung row number 1 lang yung gusto natin baguhin, yun lang yung mababago natin. Okay? So, sabi niya, kaya meron din naman ditong int. Sa SQL Server pala, hindi mo na kailangan ng int. Ganyan lang siya. Ganyan lang ang itsura niya. Where ID is equals to ganito. Ayan. Pero sa Access kasi, itong data type na ito, auto number, hindi kayang basahin ng Visual Studio. Ayan, itong ano. Unlike kung ano siya, kung number, okay lang. Saan ba yan? Ito. Kung number, okay lang. Pero dahil hindi siya number, isa siyang auto number, hindi siya ma-recognize agad. Hindi siya ma-recognize. Kaya meron nilagay ditong int. Ibig sabihin, kinakast mo yung itong field na to na maging integer siya. Okay? So, yung auto number, dinedeclare niya sa panibagong data type, which is integer. Para maintindihan siya ngayon ng ating select statement, para hindi siya magkaroon ng error. Okay? Kaya ginawa natin siyang, nilagyan natin siya ng int. Okay? Para maging integer itong value na ito. Okay? So, kino-compare niya ngayon itong laman nitong data grid, data list, di ba? DigiList. Ito yan, di ba? Kung titignan natin ito, right-click natin. Yan. Ito yung mga columns doon sa ating data grid na yan. Yan. Di ba, merong ID, merong checkbox, merong blank lang siya. Dito pumapasok yung number. Tapos last name, first name, middle name. Ito yung button. Okay? So, dito nakalagay yung data grid list na yon ay yung pinaka-current row. Ibig sabihin kung ano yung kinilik mong row. Okay? Kung pang ilan siya. Tapos, pang ilang cells. Yan. Pang ilang cell yung kinilik mo. Yung pang ilang cell yung pinanggagalingan ng data. Tapos kung anong value nun, tapos ibabato mo siya as string. Okay? So, dito sa ating kanina, di ba? Yan. Ang pagbibilang kasi nito, yan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, merong mga columns, di ba? Anim na columns. Pero lagi nagsisimula sa 0, hindi sa 1. Sa 0 siya. So, dito manggagaling yung data na pagkukunan nung sa where clause natin. Diba pang 0 siya. Kaya, 0 yung nakalagay dito. Okay? Doon kukunin yung value. Okay, yan. Kaya kung halimbawa, 1, i-update niya where ID is equals to 1. Okay? Ayan. So, ngayon, nakuha na natin yung select statement, nagawa na natin. Ito naman yung mga values na ipapasok natin doon sa ating database. So, manggagaling siya sa ating text box. Okay? So, same procedure dito. CMD that execute on query is greater than -1. Ayan. Ang kaiba naman ito, updated successfully. Yung kanina, saved successfully. Ito naman, updated successfully. Para magkaroon ng distinction kung ano ba yung procedure na ginawa niya. It's either nag-update ka, nag-edit ka, or nag-save ka ng bagong data doon sa ating database. Okay? So, natapos na natin itong add, edit, and save. Punta naman tayo dito ngayon sa ating search. Itong button na ito ay ordinary lang siya, standard tools lang siya. Dito siya nanggaling sa all Windows form o kaya dito sa common controls. Okay, dito tayo sa may
Try natin tignan dito sa ating all windows. Ayan, button. Sa common controls, ayan, button. Ibig sabihin ng common controls, kung ano lang yung kadalasang ginagamit. Okay? So, click mo lang yan or i-drag mo dito, pwede. Okay, ito yung button na pangalan niya ay button search, BTN search. So, ito yung text niya. Saan na ba yan? Ayan, search. Kaya search yung nakalagay sa kanya. Okay, double click natin ito. Ito yung medyo marami-raming code. Okay. I-adjust ko lang ito para mas makita natin yung codes. Okay. Ayan. Ayan. Button search ito. Nagsisimula siya dito sa taas. Tinest niya muna kung ano ba yung ito, nakalagay button search.text is equals to refresh. And maglo-load list daw. Diba? Naka-search sa kanya, diba? Kapag kinilig mo kasi siya, pagkatapos niya mag-return ng mga values dito, magiging refresh siya. Okay? So, ilo-load list niya, tapos babaguhin niya yung text ngayon, magiging search na siya. Okay? Tapos i-return niya. Ibig sabihin ng return, lalabas siya ulit dito sa ano. Kumbaga yung pagbabasa ng compiler, kasi nagbabasa siya pababa eh. Babalik siya ulit dito sa taas. Okay, tapos end if. Okay, kapag hindi naman refresh yung nakalagay daw sa kanya, otherwise, pupunta siya dito, tatalon siya, pupunta dito. Ngayon naman, i-test naman niya yung mga text boxes. Kung ang text box daw, itong mga text box na to ay blanco, walang laman, so lalabas na message box, sasabihin niya, please enter search criteria in the text box. Okay? Itong 16, sa message box kasi may mga corresponding numbers to. Ibig sabihin, critical siya. Kumbaga yung critical na sinasabi ko, yung symbol niya, X. Okay? Kung mapapansin nyo, ito di ba mayroong sa may message box na to 64. Ito naman information. Kung question mark naman is number 32. Kapag warning, so yan. Test niya ngayon kung walang laman to. Lalabas itong message box na yan. Okay? Ngayon naman, kung may laman naman itong mga text box, ito, else, papasok kayo nitong isang itong block of codes naman na to. So, ito yung kabuuan ng codes sa pagsusearch ng ating data sa ating database. Okay? cmdcon, di ba? And then, command text niya, select all from person where lname like, yan. Yung last name daw ay katulad ba ng nasa text box? Ayan. Ibig sabihin nito, actually meron akong tutorial sa select statement sa SQL Server. Particularly sa select statement, po ano bang ibig sabihin ng mga ganito? Ibig sabihin niya ay wildcard. Na kung anong input mo rito, kung anong kamukha nung in-input mong data, hahanapin niya. Okay? Fname like tbf name, and then mname like tbm name, ordered by lname. So, sinasort out siya according by last name. Okay, ito naman yung activate adapter. Sinasabi ko kayo nag-create ka ng virtual na table. And then, ito, papasok na ngayon natin siya doon sa ating data grid. Okay? So, minilagay ako rito ng text box, message box sa taas na kapag may result yung yung pag-search natin, ilalabas niya rito, i-return niya yung value kung ilan, dt rows.count, kung ilang rows ba, tapos records.found. Ayan. Ayan. I-copy nyo na lang. Ayan.
Otherwise, kung walang value, message box, no record available. Okay? Tapos load list niya. Okay. Ngayon naman, punta naman tayo doon sa pinaka-last natin. Yung sa delete statement. Double click ko lang ito. Yan. Tapos ngayon, hahanapin natin, nakalagay sa kanya, di ba, cell content click. Pero ang ginamit kong event sa kanya ay yung cell click lang. Ito, yan, cell click. So, para makita mo yon dito ka sa may events. Yan. Pwede ka mamili dyan. Ang ginamit ko dyan ay cell click. Ayan, cell click. Kaya mapupunta ka ngayon dito sa isang subroutine na ito. Okay? So, copy mo lang ulit. And then, if, nakalagay dito, if digilist.rows.count. So, ibig niya sabihin, kung yung data grid ba yun ay blanco, o hindi siya blanco, yan, greater than 0, ibig sabihin meron siyang laman, then, ito yung mangyayari. Ibig sabihin, pagka yung cell daw, nung data grid daw, kinilik mo, ipapasa niya ngayon yung laman ng bawat cells na ito. Okay? Yung current row, kung pang ilang row siya. Okay? Kunyari, kinilik mo yung pang third row, yun yung pinaka-current row. And then, pang ilang cells, number 3, number 4, number 5. Okay? Diba? 1, 2, 0, 1, 2, 3. So, pang number 3, 3, 4, 5. Okay? Kaya naging 3, 4, 5 sila. Ngayon, binabato mo yun as string dun sa ating text boxes. Kaya pagka once na kinilik mo yung particular na cell na yun sa ating data grid, mapupunta doon sa may tbf name. Okay? Ngayon, if digilist current cell column index ay 6, diba? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin, itong button na ito, pang 6 siya. Ayan. Kaya, yung current cell daw, yung current na cell na kinilik natin ay pang 6, then, may message box na lalabas. Ayan. Are you sure you want to delete this item? Itong 32, katumbas niyan ay question mark. Okay? Question mark. Plus VB yes, no. Okay? Ito naman yung button na lumalabas sa ating sa message box. Okay? VB yes. Pag yes mo daw, kinilik mo yung yes, tatawagin niya ngayon itong ating delete record. Okay? So, ngayon para makita nyo ngayon kung paano ba yung ganitong, para mas maintindihan natin itong code na to, punta tayo ngayon sa database. Okay? Lagyan natin siya na halimbawa ng data. Okay? Yan. Yan. Meron tayong nilagay na dummy text. Yan. Okay? Ngayon, pag niload natin ito, saan na ba yun? I-error natin yung program. Kapag ka niload na yung form na yon, automatically, babasahin niya yung data na nandoon sa ating database. Okay, so ito na. Nung niload siya, di ba? Lumabas yung data. Ngayon, di ba nung kinilig ko, lumalabas yung dito naman, itong mga, kung ano yung laman itong, itong row na to, lalabas ito sa ating text box. So, ito yung first name, last name, first name, middle name. Okay? So, ito yung code doon sa behind doon sa ating delete. Okay? Yan. Are you sure you want to delete this item? Ito yung nakikita nyo yung question mark. Ito yung katumbas niyang 32. Okay? Ito namang plus, BB, yes, no. Ito yan. Yes, tsaka no. So, kaya may plus, ibig lang niya sabihin, marami kasing klase ng text box.
Kumbaga maraming mga prompting, klase ng prompting na lumalabas dito. Equals to yes, pag kinilik mo daw yung yes, so tatawagin niya yung delete record. Okay? So, pakita ko sa inyo ngayon. Halimbawa, gawin natin itong 48. Run the program. And then, delete. Ayan, diba? Naging, ano siya, warning sign. Okay, kung gawin naman natin siyang 64, order natin yung program. Ayan, delete, nagiging information siya. And then, pag 16 naman, critical, delete, ayan, X. Okay? Pero actually, nasanay lang kasi akong number nilalagay ko. Pwede mo naman siyang gawin ng BB, information. Ayan. Pwedeng question. Pwedeng BB, ano ba? Warning. Hindi, ano ba? Actually, madami dito. Mamibili ka lang. Mas nasanay lang akong number ng ginagamit ko. Okay? So, kung gagawin ko siya ay 32 kasi question siya. BB yes, no. Ayan, pwede mong baguhin to. BB yes, no, cancel. For example, yan. So, kung niran mo siya, ginto siya, yes, no, cancel. Okay? Pero ginamit ko lang ay BB, yes, no. Delete ito yung title ng ating message box. Okay, so ito na yung code naman sa delete. Na kapag ni-yes mo siya, i-delete niya yung ating data. Very short lang siya. Ayan, connect DB, connect ka dun sa database, and then command text. Delete from, ayan, di-delete ko daw galing sa person na table. Where, yan, yung kanina sina-explain ko, yung ID daw niya ay number do sa particular na cell. Okay? Kung pang ilang cell siya, diba, 0. Ito yung ID kung saan nagagaling yung data or yung number na kinilik natin doon sa ating data grid. Okay? Diba ito yung siya, ID, pang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 0. Ayan, 0. And then, ito yung, i-execute niya yung ginawa mong, itong SQL statement mo, i-execute niya. Kaya ngayon, ibig sabihin, dinilit niya na, in-execute niya na yung SQL statement mo, anong nangyari? Dinilit niya na ngayon. Nung pagka-delete niya, tatawagin naman niya itong code na ito, itong load list. Kaya, mare-refresh yung ating data grid, nakabura na yung data na dinilit natin. Okay? So, very short lang siya. Hindi ko siya nalagyan ng try catch. Lagyan natin ng try. Yan. Message box. X.message. Yan. Okay? Pasok lang natin itong codes na to sa loob ng try. Okay? Save. So, yan. Okay? So, yun na lahat ng ating codes na kailangan. Okay, try natin yung program. Okay, ayan. So, ito, i-delete natin siya. Pagka ni-no, hindi siya mag-delete. Pag ni-no mo siya, okay, yes. Actually, na-delete, kumbaga hindi lang natin mapapansin na parang na-delete siya. Sa access kasi, matagal ang response nito eh. Ano, na-delete na natin siya. Okay?
Pag ni-refresh mo yun siya, wala na siyang data. Pero kasi may pagka weird lang kasi itong pag-access ang ginagamit, hindi siya di-delete lahat. Ay, kumbaga hindi na-refresh itong lahat. Pero kung SQL Server, burado lahat yan. Okay? So, try natin mag-add ng bago. For example, cruise 1C. Save natin. Dapat ang lalabas sa kanya ay saved successfully. Okay? Naging save successfully. Okay? Pupunta tayo dito. Refresh natin. Ayan. Cruise 1C. Mag-add tayo ng panibago. De La Cruz. Julian. Okay. Add. Save. Save successfully. Refresh natin. Ayun. Isa pa. For example, Rosario. Juana. B. Okay, pag sinave natin, saved successfully, na-add siya rito, ma-add din siya rito dapat. Okay, yan. Ngayon naman, try naman natin yung edit. Okay, edit. So, mamimili ka ngayon, di ba? Nagbabago yung mga data dito sa ating text box. For example, si Juana. I-edit natin siya. Gawin natin siyang Del Rosario. Del Juana. Juliana na lang. Juliana. Okay? So, gawin natin siyang D. Sinave natin siya, dapat updated. Yan. Updated successfully. Tapos babaguhin niya ito. And Del Rosario. Okay? Nalipat siya ng pwesto kasi naka-alphabetical order siya. Tapos i-refresh natin ito. Yan. Del Rosario Juliana. Okay? Ngayon naman, try naman natin yung search. Okay? Okay? Siyempre, kung ano yung ilalagay natin dito, naka-refresh na siya, di ba? Kung ano yung nakalagay dito, naka-type dito, yun ang isa-search niya. For example, like cruise. Okay, dalawa daw kasi mayroon dalawa. Meron siyang nakitang dalawang pang-apelyido na mayroong cruise. Si De La Cruz tsaka si Cruz. Okay? Yun yung dahilan kung bakit yung kaninang sa select natin. Ayan. Itong like, tapos mayroong wildcard dito. Kaya pati kahit naka-cruise lang yung nilagay natin dito, lumalabas din si De La Cruz kasi dahil doon sa wildcard na yan. Okay? Okay, so ngayon naman, di ba, nagiging refresh siya. Pagka kinilik mo yung refresh, ma-refresh lang yung ating data grid. Okay. Ngayon naman, kung mag-search naman tayo, for example, ng cruise na merong Juliana. Ayan. Search. Ayan. Okay. Si De La Cruz na merong Julia. Ayan. Okay, ngayon naman ang gagawin naman natin ay ang delete button. Itong delete na yan. Okay. So, try natin magdagdag muna ng panibagong mga pangalan. Mga dami data. Okay, save. Another one. Numbers naman. Okay, save. Isa pa. Okay, so meron tayo itong mga data, diba? Ito yung mga i-delete natin. Okay.
Pag refresh natin ito, so ito sila. Delete natin itong si number 6. Yan. Yes. So, mapapansin nyo parang hindi nagbago dito. Pero dito sa ating database, nagbago na siya. Deleted na siya, di ba? Okay, kung i-refresh natin, matatanggal yung, ano na yun, yung may delete. Ito, hindi na siya nag-update dito agad-agad. Pero pagka dinelete ulit natin siya, okay, nawawala na siya. Okay? Medyo weirdo lang itong VB kapag access yung ginagamit. Pero pagka yung database na ginagamit yung, for example, yung SQL Server, automatically re-refresh din ito. Automatically kapag kinilik mo siya, nawawala agad yung data dito sa ating data grid. Okay? Try natin itong isa. Okay? Refresh natin. Yun, nawala yung isa, di ba? Pag itong isa naman, yan. Itong isa, delete natin. Yun, deleted na siya. Okay, medyo weirdo nga lang talaga to. Hindi siya agad-agad na-update dito sa data grid. Pero sa database naman natin, nababago naman siya. Or kapag niload na natin tong format to, automatically kung ano yung nakasave ito sa database, lalabas dito. Okay? Okay, so that's it. Nakompleto na natin lahat ng function ng mga buttons, itong add, edit, and save, and delete, tsaka search. Okay? Thank you so much, and then huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, and i-like mo na rin itong video na ito, and comment kung meron kang gustong i-comment sa aking video tutorial na ito. Thank you so much, and see you in the next video.